So, basehan natin ang biopsy mo, yung ano mo na yung first biopsy mo, no? Yung ductal carcinoma in situ kasi is stage 0 breast cancer, no? So, mukhang ano naman, mukhang wala tayong nakikita ng additional treatment. Completed surgery na, no, as a primary treatment dito. Wala naman ng tumor na nakita pa. Para sa kanya, mukhang ito na yung primary treatment mo would be enough, no? As it is, may stage ka pa rin kahit stage 0. Cancer is cancer. Pwede siyang mag-refer, pwede na magkaroon. So, we have to monitor you closely. So, for the next 2 years, siguro every 6 months, follow up, no? And then yearly, up to 5 years, no? Tapos the rest of your life na siguro may yearly talaga ano dyan, may yearly talagang mammogram para makita ka rin. Kung positive ka dito, naiinumin ka. Eh, negative kasi. Yun namang, may family history po ba yun? Wala. Kasi merong subset din ng patient, halimbawa na-diagnose nito. Tapos nataas talaga ang case sa family, kami lahat, may CA, mga first degree, ganyan. Pinoprophylactic mastectomy, tinatanggal natin yung isa. And yung sa'yo, parang hindi naman natin makaka-advise yung gano'n. May genetic testing, kaya pa naman sa Pilipinas. So, ang hirap naman din na mag-overtreat, kahit naman i-prophylactic mastectomy mo, kung magkakaroon ka ng breast cancer, magkakaroon ka pa rin kahit wala na yun. Dun sa area ng pinagtanggalan. Ngayon, ang tanong mo ba yung iba nag-radiation, ganyan, di ba? Sa iyo, hindi. Kasi dalawa ang types of surgery para sa ganito. Pwedeng yung lump lang. Pero pag yung lump lang, i-radiate after. Ipa-preserve na yung breast mo. Pero sa'yo naman, tinanggal na yung yung first operation ko, lumpectomy. Kasi lumpectomy biopsy. Parang biopsy lang din yun eh. Ito na yung formal na treatment mo, definitive treatment mo. And it will stop at that. Pero tayo, mag-o-observe pa rin mo Hindi na sinabi sa akin, kaya lang syempre. Gusto ko mag-second opinion. Kasi, nag-iiba lagi ang guidelines. So, habang pina-follow up kita, kung in the process, mag-iba yung guidelines, diba? Pag-uusapan natin siya. Tapos pag-uusapan natin kung dahil, iba, several years na yung tapos nag-iba yung guidelines, hindi mo na-receive noon, diba? Pag-uusapan din natin yun. Kung bibigyan ka pa ba, may benefit pa bang ihabol, or itutuloy na lang natin yung observation. We get more and more patients kasi that don't have history of cancer in the family. Kaya lang, you're really not sure eh. Kasi hindi naman kasing aware ng generations ngayon, yung mga generations before us. So sometimes baka hindi na-detect, or baka they chose not to have it biopsy already, or kaya na-admit, hindi naman natinignan pa yung ibang katawan mo, tapos namatay ka na of another disease, hindi na talaga alam kung ano. So, yung negative history, hindi din natin alam yun eh, diba? Kasi ang cancer is a combination of many things, no? Mainly yun, genetics, exposure, environment, lahat na. Oo, ganun. Hindi pa alam kung ano talaga ang one cause. Pero as of this moment, I'm cancer-free. As of this moment, you're disease-free, tapos you'll just monitor surveillance or follow-up. At least that's good news for me. Yes. At saka buti, na-detect siya ng mga. Ano yun, aware ka naman na kailangan nagpapamammogram na? Hindi. Ano nangyari dito? Parang may nakawa ka na. Wala. Talagang nagpapamammogram lang ako. So good. Since at the age of... Nakita to sa mammogram. Since at the age of ano ka? As 2000, so that's mga 45 years old. Kaya nga may value nga eh. Sa babae, ang mga cancer screenings natin would be sa breast, no? Sa colon, tapos cervical. So, dapat nagpapapap smear ka din. Tapos sa colon, may screening naman nagawa sa colon. Kasi 50 years old ang start nun. Maraming pwede, pero pag katulad sa'yo na parang
Mag-iba kasi a combination of mga x-rays, full exam, at ano. Pero mas better talaga kung makita yung colon mo. So maganda kung ma-screening colonoscopy ka. Anyway, it's negative. 10 years na ulit bago. Sa lalaki naman, prostate screening, tapos yun din colon cancer screening. Yung mammography kasi, kung mahal magpamamot, masakit, nakita talaga may benefits yung pagpapagawa ng gano'n. So, mass screening. Anyway, yun ang ating, wala naman na silang nakita after na ginawa na yung sunod na So, with aling na 2 centimeters siya, nakakakabali na minsan malaki din talaga Ano to, na-miss mo yung last year? 2009, wala ako 2010. Tapos lumaki na siya ng 2 centimeters. Okay na, at least. Will I see you again? Or after 6 months, kailangan or kaya, kung before that time, siguro, safer you see me after 3 months siguro. Sige. At least yung second check-up natin. Sige. Tapos, yung follow-up, tapos breast exam lang naman dyan, if ever. Ulitin kasi itong mama mo, next year na to. Kasi hindi ko pwede naman na-expose ka naman palagi. Tapos, i-ask mo na lang si Dr. Santos. Tapos, kung na-pap smear ka na ba this year, may result na. So, kailangan ko din na result na. Tapos, colonoscopy, pa-schedule, or tawag ka, or punta ka sa akin, tapos sulat tayo ng referral letter sa gastroenterologist, tapos para mag-schedule ng colonoscopy. Tignan mo yung time mo, kung gusto mo naman, pahinga ka muna, kasi syempre, surgery, tapos kung gusto mo naman, early next year, kasi scanning naman yun, then, kaya next follow-up mo, bigyan kita ng information for sinita na kanyang gasto para for next year, na-schedule ka na. So, if ever, January. Early January, magkita tayo. Non-smoker ka naman siguro. So, wala namang, basta everything in moderation. Wala namang bawal. At depende na kay doktora kung ang bawal yung sa doktor na. Pero wala namang bawal. Ayaw lang natin masyadong mga processed foods, ganyan. Yung mga nitrates, tusino, yung iba naman, sa cardiovascular na yan, yung huwag maalat kumain, huwag mataba kumain, ganyan. Kasi, we have to take care of yung overall natin. Ito, di ba? Magsusurvive na tayo dito, masasayang naman sa ibang disease, parang lalo-lala. Siguro yung, since nagkaroon tayo ng disease na ganito, talagang yung whole family, magbabago talaga yung diet sa bahay, mas healthy, mas marami kasi ngayon, nag-advocate ng mga alternative forms of inumin ka ng loads and loads of juices and everything, bowel cleansing, bowel sa Kristan, wala pa tayo very hard facts and evidence for scientific evidence for all of those. Kahit yung lemon grass. If you just spend your money doing or buying all those things, just spend all those money for healthy food that you cook at home. Parang ganun. No? Kasi, like, minsan, drink loads of those juices and then you have a lot of, maraming sugar. Mamaya, diabetes, may diabetes ka na. Parang advocate na lang natin in moderation sa lahat ng gagawin. Anyway, you will never go wrong naman kung moderate ng lahat. Kasi sa talagang buhay mo naman, sa lahat naman, di ba, o wag sakin, wag tama lang, di ba? Sa pagkain, ganun din, di ba? Yung principle, i-follow na lang. Ang hirap kasi, kung lahat naman yan na makita mo sa internet at lahat ng sasabihin ng kaibigan mo, bibilin mo lahat. Tapos sa bahay pala, ang pagkain nyo, hindi naman okay. Parang you will buy all those supplements and take all of the vitamins kasi dahil dun sa fear. So you're feeding psychologically yung mind mo. Pero you're not living it. Diba? So you just live a healthy lifestyle. Yun na lang yung i-follow. Kung may mangyari,
talaga namang walang exempted sa disease. Meron na ipapadala sa iyo ang Diyos. Kung hindi sakit, problema. To make you a better person, di ba? So, parang, yung dati, mga tao mahahaba ang buhay nila eh. Wala naman silang mga ganyan. Diba? Ang kinakain naman nila ng masaganang mga malinis na hangin at saka prutas na tanim na malinis, diba? O tsaka mga produce na diba? Mga animals na malinis. So, hindi mo sila nagkakaganito, pero yung generation natin ganito. Tapos biglang mga enterprising people would parang, diba? Would go into business and get an endorser na famous, and then will sell it on TV. And then they will all say, this is good for this, and this all of it. Diba? This all of it. Ang gamot naman kasi from plant products na nagkinukuha. Kine-extract yung active component. So kung uminom ka man na maraming ganun doon, hindi mo naman na-extract yung niya in one sitting, wala rin namang effect yun sa'yo. Oo. So anything na nagsasabing treatment na walang side effect sa'yo, paano ka maniniwala magiging side effect? Cancer yung kalaban, matapak. Wala kang mararamdaman. Oo. So parang, wag na lang natin i-feed yung psychology. I-feed na lang natin yung totoo yung mind natin, yung body natin. That should be it, no? And if something comes, hindi natin alam kasi hindi lang naman yung food mo yung may problema eh. Pati naman yung environment, makokontrol mo ba yun? Hindi eh. Oo. So what you can control is your lifestyle tsaka yung pagkain sa bahay. Kung may nangyari pa, at least you detect it early. You follow na screening. Otherwise, mahihilo ka eh. Maubos yung oras mo, kakapalo, kakabili, tapos yung dapat na makain ng family mo, ibinili mo ng iba kasi nga napatakot ka. Eh, ganito yun eh, na-detect na may cancer ka. Wala ka ng exempt, kahit yung wala kasi, ini-screen din yan at ino-observe kung magkakaroon. So ikaw, syempre mas higher yung risk mo kaysa iba na baka may recurrence or talagang close yung follow-up mo kaysa regular person. So kung it comes back, syempre you just doon na natin tingnan kung bumalik. Pero kung ganitong mga good prognosis, sana in your lifetime hindi na bumalik. You will always say na sana hindi bumalik kasi sa amin, istrikto mo kami kaya ngayon sa mga cancer free ka. Oo, disease free, sabi ko sa'yo. Pero yung cure, hindi ko sinasabi. Kasi para sabi mong cured ka na, 15 years to 20 years na wala. Ganun kami ka-stricto sa namin. So, yun yung wala. Yun yung true sense namin na cured ka. No? Pero for now, good prognosis to eh. So, wala. Pwede in your lifetime wala. Pero we still have to go through the motion na kailangan i-surveillance siya. Just in case na genetically high risk ka pala, pero hindi mo naman alam. Marami kasi, ang hirap namang niyan, di ba? So I see, lalo na yung those undergoing treatment, they will really come, and lalo na kung may napanood sa TV, na may center ganyan, na nag-advocate ng ganyan, tapos they will really come, pwede ba sa akin to, pwede ba ako, ganon. But sometimes, if their minds are set onto it, I would just say it depends on yung paniniwala mo. But if you are going to let me monitor yung combination niyan, diba? Kailangan mag-monitor din yung doktor sa kabila ng ginagawa ng kasi imposible walang effect, diba? Oo. Tapos pag may kaloko na yung pasyente, nandito na, gawin nyo ang lahat. Ganun na sasabihin sa amin na para kami ng Diyos. Eh, hindi naman. So hard eh. Sige. Thank you very much. Okay. Pero, during those duration kung may problema, wag mo nila yung problema. Sige. You can come back. Sige. Kung may problema. Tapos dahil hindi na po kayo nag-mens, every month, mag-set ka na kung every first day ng month, kailangan mag-breast exam. Tapos yung follow-up mo sa akin, follow-up na lang din yung ginagawa mo. Para to make sure na wala. Okay. Thank you very much. It's very enlightening. At least dalawa na kayo nagsabi sa akin.